isda sa Quezon Province nawawala. Ilang residente sa Albay inilikas dahil sa pagbaha at banta ng lahar. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Vice President Sara Duterte hinamon ang mga tumutuligsa sa kanya na magpa-neuro at drug test din. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Dating police official Jovi Espinido binawi ang mga naging pahayag laban kay dating Senadora Leila De Lima. Nadadala po ng ating task force ay ang local unit po ng Cebu po ay nagbigay na ho ng reward sa mga taong magkatulong dito sa investigasyon. Kung sino nakakita doon sa bangka o kaya kung sino man ang makakita doon sa biktima. 150,000 pesos alok ng lokal na pamahalaan ng Cebuco, Zamboanga del Norte kapalit ng impormasyon sa kinaroroonan ng American vlogger na si Elliot Eastman. Hiling ng Senado na payagan dumalo si Apollo Kibuloy sa Senate hearing bukas, pinagbigyan na ng Pasig City Regional Trial Court. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Samot-sari ang naging reaksyon sa mga binitiwang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference noong Biyernes. Marami ang bumatiko sa kanya at may nagsabi pa na kailangan niya magpasuri sa mga dalubhasa. Hindi na ito pinatagal pa ni VP Sara at sinagot ang mga tumutuligsa sa kanya kalakip ng isang hamon. Ito ang balita ni Jed Neresina. I will do 2 tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay magpa-drug. Hinamon ni Vice President Sara Duterte ang mga tumutuligsa sa kanya na sumailalim din sa neuropsychiatric exam at drug test. Kasama sa mga nais niyang magpasuri ang lahat ng congressional candidates sa 2025 midterm elections, maging ang kapatid na si Paulo Duterte at katunggali nito sa congressional seat na si Congressman Margarita Nograles sa hindi ligtas. Pag kinol na nila, okay na tayo. Hindi pwedeng 3 months after kasi hindi magdodroga yan ng 3 months tapos na yung testing nila. So dapat ngayon na. Ngayon na. Magpa-drug test tayong lahat. Nais rin ng Vice Presidente na gawing live sa telebisyon ang gagawing test sa kanila. I'm not bluffing. Pangalan ko nakataya dito. Nandiyan kayo lahat nakikinig at nakita na nagsabi ako. I'm not bluffing. Samantala nananatili naman umanong magandang relasyon nila ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Ayon kay VP Sara, magka-text pa sila nito matapos ang press conference, ngunit naramdaman niya na tila malamig ang pagtanggap sa kanya nito. Meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Hindi naman nagbigay na ng mahabang reaksyon ng pangalawang Pangulo sa mga pahayag ng anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos at anak ni Senator Amy na si Governor Matthew Marcos Manoto. I will not comment sa mga anak because ang natural affinity ng mga anak is to defend parents. Kaugnay sa pag-asa ang pakikipag-ayos kay PBBM maging sa mga tumutuligsa sa kanya. Sinabi niya na pag-iisipan niya ito kung hihingi ang mga ito ng tawad sa publiko. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the
kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tear gas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat, sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko, kung papatawarin ko kayo, pag-isipan ko pa lang yun. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ngiti lamang ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga tanong na may kinalaman kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang pagdalo sa anibersaryo ng Philippine Coast Guard, mas binigyang diin ito ang malaking hamon na kinakaharap ngayon ng ahensya. Ito ang balita ni Nel Maribuho. As we look ahead, we must recognize that the challenges you face are growing more complex. Climate change, rising sea levels, and geopolitical tensions mean that the stakes have never been higher. Climate change at geopolitical tension, dalawa ito sa lumalaking hamon na kinakaharap ng bansa. Sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 123rd founding anniversary ng Philippine Coast Guard, sinabi nito na kailangan tutukan ang mga suliraning ito na maaaring magdulot ng mas malalang problema kung hindi aaksyonan. Kinilala naman ni Pangulong Marcos Jr. ang mahalagang ambag ng Philippine Coast Guard, hindi lamang sa pagbabantay ng teritoryo ng bansa, kundi maging sa pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. You are the vigilant stewards of peace and order upon our seas, ensuring that the rule of law prevails across our waters. In the face of tension, it is your calm resolve that prevents disputes from turning into conflicts, demonstrating to the world that embracing dialogue and cooperation is the true essence of strength. Sa mga nakalipas na buwan, humarap sa mga pambubuli ng China ang PCG vessels. Bukod sa sadyang pagbangga sa barko ng Pilipinas, nakaranas din ang PCG ng mga pambobomba ng tubig ng Chinese vessels. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, kahit kulang sa kagamitan, naganap nila ang kanilang tungkulin sa West Philippine Sea. In spite of the many challenges and the limited resources we had, the Philippine Coast Guard has effectively performed its given mandates. Matapos ang event sa PCG, tinanong sa isang ambush interview ng media si Pangulong Marcos kung ano ang kanyang reaksyon sa ilang batikos ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi ito sinagot ng Pangulo. Sa halip ay ngumiti lamang ito. Sir, your comment that you're going to get your comment, sir. Sir, the Vice President said that you don't know how to be a president. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nag-alok na ng reward money ang lokal na pamahalaan ng Cebuco, Zamboanga del Norte para sa maagang ikalulutas ng kaso ng pagdukot sa American national na si Elliot Eastman. Ayon kay Police Regional Office 9 Director Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, 50,000 piso ang ibibigay ng Cebuco LGU sa sino mang makapagtuturo kung nasaan ang sinakyang bangka ng mga sospek. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Kinagagala ko ng ating task force ay ang local unit po ng Cebuco ay nagbigay na ho ng reward sa mga taong magkatulong dito sa investigasyon. Kung sino nakakita doon sa bangka o kaya kung sino man ang makakita doon sa biktima. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga otoridad sa 4 na suspect na dumukot sa American national na si Elliot Eastman noong October 17 sa Zamboanga del Norte. Ayon kay Police Regional Office 9 Public Information Office Chief, Police Lieutenant Colonel Helen Galvez, hindi lamang nakasentro sa Zamboanga ang paghahanap ng pinagsanib na pwersa ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kundi maging sa mga kalapit lalawigan. Mayroon na rin umanong lead PNP sa mga suspect at kung anong grupo kabilang ang mga ito. Ongoing ho yung ating mga
operations po here in Region 9 and across borders. Mas targeted na ho yung ating mga moves sapagkat meron na ho tayo mga leads dito sa mga persons of interest na nakuha ho natin. Meron na ho tayo mga suspect group on a local site but hindi pa natin po pwedeng sabihin ito. At yung mga connections ko nila hindi pa natin pwedeng sabihin as of this time. Base sa nakuhang impormasyon ng UNTV, karamihan sa mga suspect ay pawang taga Zamboanga. Subalit isa sa mga ito ay lumalabas, nakabilang sa grupo ng sinasabing remnant ni Abu Sayyaf leader Foroughi Indama na nakabase sa Basilan. Kinumpirma din ni Lieutenant Colonel Galvez na tumulong na rin ang lokal na pamahalaan ng Cebuco sa pamamagitan ng pagbibigay ng reward money para sa makapagbibigay ng impormasyon kung nasaan si Eastman. Kung makakita ng bangka, yung gamit nilang sasakyan, 50,000 ho kung sino makabigay ng information leading to that location. At saka yung 100,000 naman po, directly doon sa magbigay ng leads para sa safety recovery ho ng victim natin. Yes po, meron ho tayong provided na contact number. Yung contact number po ay diretso po ito sa Cebuco Municipal Police Station. Meron rin tayong numbers dyan na provide po diretso din po mismo sa mayor. Sinabi din ni Galvez na base sa profile ni Eastman ay lumalabas na dati itong miyembro ng US Marines. Nasa profile po si Eastman is the member of US Marines. Pero yun po yung nasa profile po ng biktima natin. Initially na na-identify natin. May nakapagsabi ho sa atin, pinakonfirm pa ho natin yan, na nasa profile niya po is siya po ay dating miyembro po ng US Marines na AWOL. Sinabi pa ni Lieutenant Colonel Galvez na nanatiling wala pa ring natatanggap na ransom demand ang pamilya ng biktima. Kaya naman, iniimbestigahan ng PNP ang lahat ng posibleng motibo sa insidente. Wala tayong receive of any information or any demand ransom from the abductors at wala din po tayong proof of life doon sa biktima natin. Tinitingnan ho natin lahat ng angulo. Based on the persons of interest po is iniimbestigahan pa po talaga natin kung ano ba ang connection nila sa mga grupong na dati po na nagkakandak po ng ganyang klaseng activities dito sa area. Panawagan ng Pro9 sa publiko. Agad na ipagbigay alam sa mga otoridad kung may makukuha ang impormasyon kaugnay sa kinaroroonan ni Eastman. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa ikinukonsiderang serious kidnapping incident ng Department of the Interior and Local Government ang pagdukot sa American vlogger na si Elliot Eastman. Sinabi ni Secretary John Vic Remulla na wala pa namang hinihinging ransom ang kung sino mang grupo na kumuha sa dayuhan. Para sa kalihim, isa lamang itong local issue sa ngayon. It doesn't sound like a kidnapping yet kasi wala pang ransom demand in actuality. Parang merong local na hidwaan doon sa community. Parang hindi pagkakasundo. Anyways, we're treating this as a kidnapping and the police are in hot pursuit of the perpetrators. Ikinutuwa ng Commission on Elections o COMELEC ang mandato ng Department of the Interior and Local Government o DILG na buwagin ang private armed group sa Central Luzon. Ayon sa COMELEC, inaasahan nilang gagaya na rin ng ibang mga lugar at malaki ang tulong nito para hindi magamit ang private armies ng mga kakandidato sa paparating na halalan. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi naman po lingid, hindi lang nako-concentrate sa isang area, nationwide ang private armed groups. Isa sa alalahanin ng Commission on Elections o COMELEC ang presensya ng private armed groups o PAG sa bansa. Pangamba ni Chairman George Erwin Garcia, maaari itong magamit ng isang kandidato upang manakot lalo na sa panahon ng halalan. Nangyari na ito sa paghahain ng kandidatura noong 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Ilang kalalakihan ang walang habas na nagpaputok ng kanilang mga baril. Paano natin masasabi na malaya ang pagboto? Yun na nga lang ang karapatan na pantay-pantay ang lahat, tatakutin pa.
Kaugnay nito, ikinatawa ng komisyon ang pahayag ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Junvic Rimulya na buwagin ang PAGS, partikular sa Central Luzon. Paniwala ni Garcia, mangyayari ang mandato ng DILG sa buong bansa. Sang-ayon naman dito si Justice Secretary Crispin Rimulya na kapatid ni SILG Rimulya. Ang target naman talaga nila ay buong bansa na lahat ng pribadong armadong grupo ay buwagin. Yung known hotspots for players, that's the term by the police is used, are the first ones being tackled now. But it's really the whole country where we intend, or at least both of us intend to stop the movement of people who may be involved in lawless violence. Sa Nobyembre, sisimula na ng COMELEC ang pagproseso ng aplikasyon para sa gun ban exemption. Isa sa layunin nito na maiwasan na magamit ang mga baril sa karahasan sa halalan. Samantala, inaasahang ilalabas bukas ng COMELEC sa kanilang website ang pangalan ng mahigit 1,500 nominees ng party list. Bahagi ito ng transparency measure para makita at makilatis ng publiko ang nominees. Kapag nailagay na sa kanilang website ang mga pangalan, maaari silang masampahan ng reklamo. Kabilang na ang disqualification kung may question sa kwalifikasyon nito tulad ng citizenship, residency at iba pa. Pwede rin na makansela ang nominasyon ng nominee. Pwedeng filean ng cancellation of nomination at pwede namin tanggapin yan 5 araw pagkatapos ang publication. Kaya nga sana, para naman hindi natin nasisisi ang COMELEC kung bakit nagiging nominee ito, kung bakit nakatakbo, sana naman ay exercise natin yung kapangyarihan na yan at karapatan natin na mag-question sa kahit na sino. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Inabutan na ng kanselasyon ng biyahe ng barko ang ilang mga pasahero sa Manila North Port kaninang hapon. Reklamo ng mga pasahero, inabisuhan sila na kanselado ang biyahe, 1 oras na lamang bago ang kanilang takdang biyahe. Ang ibang mga pasahero nagdesisyon na lamang umuwi. Ito ang balita ni JP Nunez. Ay dito lang naman kami, mag-aantay kami kasi babalik pa ba kami ng layo ng pinanggalingan namin, yung pamasahin namin, saan kami mag-ano doon? Eh di ba dapat sila din mag-provide ng food? Alas 2:30 ng hapon kanina dapat aalis ang barko na patungong Bacolod, Iloilo at Cagayan de Oro mula sa Manila North Port. Ang ilang mga pasahero naghihintay na lang sa loob ng pier para makasampa ng barko. Ngunit bandang 1:00 ng hapon kanina, nag-anunsyo ang To Go Travel sa kanilang Facebook page na kanselado na ang biyahe. Ito'y dahil itinaas na ng Pag-asa ang signal number 1 sa Metro Manila, bunsod ng bagyong Christine. Dito sa loob ng pantalan, nag-abiso na rin ang management sa mga pasaherong pasakay na sana ng barko na magbabakasyon at uuwi sana sa kanilang mga probinsya. Kanina pong alas 11, tinaas po ng Pag-asa ang typhoon signal number 1 sa Manila at sa buong NCR. Tinaas din po ng Philippine Coast Guard ang hold departure order sa lahat ng barko na nakadaong sa Manila Port. Kabilang po tayo sa apektado ng hold departure order na ito. Hindi po makakalayag ang ating barko sa sandaling panahon hanggang sa ibaba ang typhoon signal warning. Dismayado ang mga pasahero dahil umaga pa lang ay naghihintay na sila sa pantalan. Ang iba sa kanila marami pang bitbit na mga bagahe na naipaskan na sa mga porter. Si Rowena Rendon na uuwi sana sa Bacolod, bumiyahe pa kaninang umaga mula sa Muntinlupa City. Dapat anya kahit wala pang signal number pero dahil alam naman ng shipping line na merong bagyo, mas inagahan na sana nito ang pagkansela ng biyahe. Ngayon lang, nandito na kami, tagal na namin. Kasi dumating kami, maaga pa. Mga 6 yata nandito na ako or wala pa. Ngayon, di ba, na nakalagay na sa news sa TV na may bagyo. Di sana nag-advise sila. Dapat nag-ano na sila na, mga sa pasahero, hindi kayo makancel yung nyo kung may bagyo. Ganito rin ang hinaing ni Gloria Masecampo mula sa Navotas na magbabakasyon sana sa Bacolod kasama ang pamilya. Dahil sa aberya, hindi na lang anya siya tutuloy at uuwi na lang sa Navotas. Dapat maaga pa lang, nag-cancel na sila. Alas 11 lang. Wala naman may kasalanan. Kaya lang, sayang nga yung namin, oras. Si Marilu Tamayo naman naghahabol daw ng biyahe dahil uuwi sa Bacolod para makipaglibing sa tatay niyang namatay.
Ngayon, problemado siya dahil hindi niya alam kung kailan pa ulit magkakaroon ng biyahe ng barko. Ang loob, siyempre ganitong sitwasyon, di nila kasalanan na may bagyo, pero dapat nag-message sila daw isa-isa sa sa mga pasahero. Late nga, ngayon na namin alam, nung pumunta na kami dyan na sinabi na cancel na daw. Ang abiso ng To Go Travel, pwedeng mag-refund o kaya ay mag-rebook na lang ang mga pasaherong inabutan ng pagkansela ng biyahe ng barko. Samantala, inabisuhan na rin ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang mga lokal na pamahalaan sa Luzon kasama na ang Metro Manila hinggil sa pagpapatupad ng suspensyon ng klase bukas sa lahat ng antas bunsod ng bagyong Christine. Bukod dito, inatasan na rin ng DILG Chief ang lahat ng local responders na maging alerto para sa agarang pagresponde sakaling lumala pa ang epekto ng bagyo. May advisory na ako kanina umaga na suspending classes for October 22 and 23. Ang expected ang height ng storm is midday tomorrow. I think from midnight to midday tomorrow. So I already advised them to suspend classes and to prepare all units to respond. Muli namang nilinaw ng DILG na walang kapangyarihan ang ahensya na magsuspinde ng klase. Gayunman, maaari silang magrekomenda sa mga LGU. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakahanda na ang Mobile Command Center ng Department of Social Welfare and Development sa Eastern Visayas Region na gagamitin para sa monitoring ng bagyong Christine. Sa pamamagitan ng Mobile Command Center, masisiguro ang tuloy-tuloy na komunikasyon para sa paghahatid ng relief operations at epektibong disaster operations sa Eastern Visayas sa gitna ng pinangangabahang pananalasan ng bagyo. Sa ngayon ay nakaposisyon na sa Regional Resource Operations Center ang Mobile Command Center para suportahan ang isasagawang disaster operations ng DSWD. Nakatakda na ang pagdinig ng Senado kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga sa susunod na linggo. Pangunahing iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee si former President Rodrigo Duterte, dating Senador Laila de Lima at iba pa. Muli namang tiniyak ni Senador Ronald Bato de la Rosa na dadalo sa pagdinig ang dating Pangulo. Sinabi naman ni Senate President Francis Cheese Escudero na walang special treatment sa pagharap ng dating Pangulo sa Senado. Ito ang balita ni Asher Caldapan Jr. The only reason bakit ba tayo nagkaka-hearing kasi there must be some issues, hindi ba? If it's a perfectly run government program, di wala dapat issue, wala dapat hearing. Itinakda na ang unang pagdinig ng Senado kaugnay ng war on drugs sa bansa sa Lunes, October 28, alas 10 ng umaga. Pangungunahan nito ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III bilang Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairperson. Sa unang pagdinig ng Senado, iimbitahan ng komite ang mga biktima at sangkot sa drug war na naihayag na rin sa House Quadruple Committee o Quadcom hearing. Kabilang na dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si PRRD, mag-attend na, sabi ni Bats. The victim families, iba yun, mga aggrieved parties yun. Then the Garma story, ibang topic yun. And then we will invite Kerwin Espinosa. Okay. And then of course, ang sanga naman ng Kerwin Espinosa would be Laila de Lima. And then Espinido. I think that's it. Pwede na yun for the first hearing. Nilinaw naman ni Senador Pimentel na ito ay investigasyon sa naging laban sa iligal na droga at hindi partikular kay former President Duterte na naglunsad ng naturang kampanya. Sa pamamagitan ng text message, sinabi naman ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kinumpirma sa kanya ng dating Pangulo na dadalo ito sa Senate hearing kahit sino pa ang mangunguna sa pagdinig. Mahalaga naman ang pagdalo ng dating Pangulo para kay Senate President Francis Cheese Escudero. Ito anya ay dahil unang beses nakaharap sa anumang uri ng pagdinig si Duterte kaugnay sa kanyang mga ginawa noong siya ay Pangulo pa. Gaya ng ibang resource person sa Senado, inaasahan naman ng Senate leader na igagalang ng komite ang presensya ng dating Pangulo. Hindi naman sa walang special treatment pero aasahan ko, ina-expect ko
nabibigyan siya ng buong paggalang ng komite. Ulitin ko, hindi lamang bilang Pilipino, hindi lamang bilang tao, pero kabilang na bilang dating Pangulo ng ating bansa. Tutol naman si Senador Ronald Bato de la Rosa sa panawagan ng akbayan na mag-indefinite leave muna siya at si Senador Christopher Bongo habang isinasagawa ang pagdinig. Aniya, kokomprontahin niya ang mga sinungaling dahil dapat malaman ng publiko ang totoo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, humarap sa House Quadruple Committee o Quadcom si dating Senador Laila de Lima na pangunahing kritiko ng anti-drug war ng Duterte administration. Binawi naman ni retired police official Jovi Espinido ang mga naging pahayag nito laban sa dating senadora. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, magandang hapon sa iyo. May motion bang i-cite in contempt si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hindi pagdalo sa pagdinig? June, hanggang sa mga oras na ito, wala pang formal na motion na inihain sa House Quadruple Committee o Quadcom upang patawan ng contempt si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nakadalo sa pagdinig kaugnay ng umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng kanyang administrasyon. 8 taon nang nakalipas, muling humarap sa isang pagdinig ng Kamara ang dating Senadora at Justice Secretary na si Laila de Lima. Subalit hindi tulad noon na ang topic ng inquiry ay ang bilibid drug trade kung saan siya ang isinasangkot sa kontrobersya. Pinuri ng dating mambabatas ang layo ng House Quadruple Committee o Quadcom, partikular na ang pagbusisi sa umano'y extrajudicial killings o EJK sa anti-drug war ng Duterte administration. Anya, tinangkari ni de Lima na kondenahin ang drug campaign noon. Subalit anya, walang nakinig sa kanya. Sobrang nakakalungkot na ngayon lamang nagkaroon ng napaka-komprehensibong pagtalakay ang Kamara de Representante sa drug war at mga EJK. Pagkatapos ng tumambak ang libu-libong bangkay na naging biktima ng drug war. Ayon nga po kay Professor Randy David, marahil ang pagdinig na ito ng Kamara ay katumbas na rin ng aming pinapangarap na Truth Commission na hihimay sa mga tunay na pangyayari sa 6 na taon na pagpaslang ng ating sariling gobyerno at kapulisan sa libo-libo nating mga kababayan. Sa pagdinig, inilatag ni de Lima ang mga natuklasan nito sa investigasyon sa umano'y Davao Death Squad o DDS nang nakaupo pa siyang chairperson ng Commission on Human Rights noong 2009. Kinumpirma umano ito sa affidavits ni Edgar Matobato at Arturo Lascania sa Senate inquiry noong 2016 at 2017. Kabilang sa findings ang reward system na ipinatutupad na noon sa Davao City ng alkalde pa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nahahatian niya sa 2 period ang kasaysayan ng DDS mula taong 1988 hanggang 1998 at mula taong 2001 hanggang 2016. Si Duterte na alkalde noon ng Davao City o si MRRD ang pinakamataas na pinuno at mastermind umano ng DDS na tinatawag noong Supermat. According to a witness in the 2009 CHR investigation, during the first period of the DDS from 1988 to 2000, the assassins were paid 15,000 for every victim. 5,000 goes to the police handler and 10,000 to the assassins, who at the time consisted of rebel returnees aside from the active duty policemen who were their handlers. After the summary execution of targeted victims, the DDS members would regroup at their safe house and divide the reward. During that time, MRRD sometimes personally gave out the kill orders and the reward money directly to the assassins themselves. Ayon sa dating senadora, ang mga finding na ito sinusuportahan ang mga naging pahayag sa Quadcom ni Royina Garma, retired police colonel at dating PCSO general manager. Partikular na ang direktiba noon ni dating Pangulong Duterte kay Garma na maghanap ng isang operatibang magpapatupad ng Davao model ng anti-drug war sa buong bansa.
Gayon din ang reward system sa anti-drug war ng Duterte administration. The nanlaban concept actually originated from the DDS operations. Gate din ng dating senadora, maaaring parusahan ng EJK sa ilalim ng umiiral ng batas sa bansa na ang parusa ay reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakabilanggo. Partikular na ang Republic Act No. 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Samantala, binawi naman ni retired Police Colonel Jovi Espinido ang mga pahayag nito laban kay dating Senador De Lima. Nais ng senador ang malaman kung kabilang din ba si Espinido sa kinausap ng dating PNP Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa upang magbigay ng pahayag laban sa kanya. Si Kerwin Espinosa ang naghayag na si Senator de la Rosa umano ang nag-utos sa kanyang idawit si dating Senador De Lima sa illegal drug trade. Yung mga sinabi nila noon during the Senate inquiry ay hindi totoo. Ayaw lang niyang aminin. Ang gusto ko po sana na marinig sa kanya, yung sinabi ni Mr. Kerwin Espinosa during the last hearing na kinausap silang tatlo ni then PNP Chief Bato de la Rosa, now Senator, na ayusin yung mga testimonya nyo para nagkakatugma-tugma. Although I think Colonel Espinido will remember na kahit nga ganun na yung kanilang naging guidance or instruction from then PNP Chief Bato de la Rosa, hindi pa rin naging tugma yung kanilang mga sinabi during the Senate inquiry. Yun po sana yung gusto kong malinawan sa kanya. Tama ba yun? Sinabi ni Kerwin Espinosa na actually kinausap silang tatlo para maging tugma-tugma yung kanilang script. Before that Senate investigation, Colonel Espinido, in relation to the alleged involvement of Senator De Lima, have you known Ronnie Dayan? No, Your Honor. There's also a testimony coming from Kerwin Espinosa that you and him were instructed to talk with each other to make sure that your testimonies against Senator De Lima is consistent. Do you confirm this? Yes or no? I confirm, Your Honor. With your answers to my questions, Colonel Espinido, this afternoon, are you retracting all the testimonies that you gave against Senator De Lima during that Senate investigation? Yes, Your Honor. Binatikos naman ang hindi pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing. Ayon sa Makabayan Block Solids, hindi ito dapat pinahihintulutan at dapat magresulta sa contempt citation. Ang kinatawang ito po ay lubos na nababahala at dismayado sa hindi pagdalo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hearing ng ating komite. Parang naggagayahan lang ang mag-amang Duterte. Ang daming sinasabi kapag hindi under oath o wala sa tamang lugar. Pero kapag pinatawag na sa formal na pagdinig, nag-uugaling pusit na pareho. At ang dami ng rason para huwag dumalo ang sagutin ng maayos ang mga katanungan natin. The non-appearance of former President Rodrigo Duterte at the Quadcom hearing today is a clear manifestation of his disregard for truth, justice, and accountability. By refusing to participate, the former president is hindering the people's right to know and denying them the opportunity to seek justice for the crimes caused by the war on drugs during his term. Hihinga naman ng Quadcom si dating Pangulong Duterte ng patunay na pinahihintulutan nitong maging kinatawan niya si Attorney Martin Delgra III. Si Delgra ang sumulat sa Quadcom at nagsabing hindi makakadalo ang dating Pangulo dahil maiksi ang abiso kaugnay ng pagdinig at masama ang pakiramdam nito. O June, sa ikalawang bahagi naman ng pagdinig ay inusisa ng mga kongresista ang ilang tauhan ng pulisya na iniuugnay sa pagpatay sa ilang local chief executives. Partikular na si Los Baños City Mayor Cesar Perez, gayon din si Tanawan City Mayor Antonio Halili na kapwa na pabilang sa narcolist ng Duterte administration. At ngayon nga lang, kapapataw lang ng contempt laban kay Police Major Kenneth Albotra. Isa ito sa mga isinasangkot sa pagbaslang kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Balik sa iyo, June.
Rosalie, kanina yung sinabi ni dating Senador Laila de Lima na ipinaalala niya sa komite na merong batas na umiiral sa Pilipinas bago pa naging miyembro ang Pilipinas ng Rome Statute, yung RA 9851. Ano ba ang pahiwatig dito ni dating Senador Laila de Lima? Ibig sabihin ba nito na after ng investigasyon, after na magkaroon na ng committee report, maaari na bang kasuhan si dating Pangulong Rodrigo Duterte bukod pa doon sa ginagawang investigasyon ng ICC? Yun nga ang ipinunto ni Senador Laila de Lima na yung RA o Republic Act 9851, pagkamat naipasa ito o napirmahan na isabatas itong batas na ito, kahit hindi pa tayo kasama o kabilang sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC, nakasaad sa probisyon ng batas na yan, particularly dun sa Section 17, na merong karapatan ang mga international institutions na mag-imbestiga sa mga individual dito sa Pilipinas, kabilang na yung mga nakaupo sa pamahalaan. Kung ang mga ito ay lalabag sa international humanitarian law. So yun yung nakasaad sa Section 17. Ibig sabihin, ayon sa dating senadora, ay hindi maaaring pigilan ang ICC na mag-imbestiga kaugnay ng mga paglabag na yan sa international humanitarian law. At yan din ang dahilan kung bakit kahit hindi na tayo kabilang sa Rome Statute ng ICC, ay maaaring o isinasagawa yung investigasyon dito sa umano'y extrajudicial killings o EJ case ng anti-drug war ng Duterte administration. Mahaba pa yung hearing na yan, Rosalie. I-extend pa ba ito ng ilang araw? Kanina lang, June, may inihain na motion at inaprubahan niya ng karamihan o ng mayorya ng Quadcom na i-extend yung pagdinig ng House Quadruple Committee. Kasi usually, yung mga inquiry ng House kailangang i-terminate yan within 60 days. Yan yung nakalagay sa rules ng Kamara. Pero dahil nga sa mga issue na iniimbestigahan ng Kamara ay ini-extend o pinalawig yung inquiry in aid of legislation. So asahan natin na mas mahaba pa yung gagawing pagdinig ng House Quadruple Committee kaugnay ng issue ng EJ case. At bukod sa issue ng EJ case ay iniimbestigahan din ng 4 House panels ang issue ng illegal POGOs at ng illegal drug trade. Kaya mahaba-haba pa talaga itong isasagawang investigasyon na ito. Pero alam naman natin na magiging abala ang mga mambabatas dahil sa susunod na taon magiging abala na rin yung mga kongresista na nagbabalak na kumandidato para sa 2025 midterm elections. So ang kapalaran ng pagdinig, di natin alam kung aabot yan hanggang sa 20th Congress, na alam naman natin na pag umabot sa 20th Congress, iba-iba na yung mga kongresista na mauutan. Maraming salamat, Rosalie Cos. Inaasahang mararanasan din sa Quezon Province ang malalakas na pag-ulan at hangin na dala ng Bagyong Christine. Kaugnay nito, inalerto na ng mga otoridad ang mga residente sa lugar na maging handa at agad na lumikas kung kinakailangan. Samantala, 2 mangingisda rin sa probinsya ang naiulat na nawawala matapos na pumalaot kahapon. Mula sa Lucena City, ito ang balita ni Japet Cablaida. Live! Magandang gabi, Japet. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Lucena City at ramdam na ba ang epekto ng Bagyong Christine? Yun, ngayon medyo malakas na ang hangin na nararanasan dito, partikular dito sa Lucena City. At ayon nga sa PDRRMO Quezon Province, ngayong gabi, ngayong hapon hanggang mamayang gabi, makararanas ng malakas na pag-ulan at lakas ng hangin dito sa probinsya. Kaya naman agad na nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lalawigan na makapagsagawa ng preemptive evacuation sa mga coastal area, paanan ng bundok at landslide-prone areas, maging itong mga nakatira sa mga bahay na gawa sa light materials. Nakapagtala na ang PDRRMO Quezon ng 2 nawawala na mangingisda sa magkahiwalay na lugar. Si Rodel Reyna, 40 taong gulang, taga Buena Vista, Quezon, sakay ng kulay dilaw na bangka. At itong si Ruben Puspos na taga bayan ng San Francisco, na sakay ng puti at pula na bangka.
Samantala, umabot sa 215 ang stranded sa Lucena Port na patungo ng Marinduque, Romblon at Masbate. Maayos naman ang lugar ng mga na-stranded, may maayos na comfort rooms at charging station. Nagre-reliebo ng pagpapakain, nag-una si PBA, syempre, nag-una kami ng pagpapakain kaninang madaling araw, and then ngayon, parang naging branch, yung isang shipping, si Star Horse, and ngayon din, humabol din si Governor Tan, na automatic naman yun, kapag may stranded, tumawag kami ng tulong or hindi, nagpapadala sila ng provision para sa mga stranded passengers. Patuloy naman ang monitoring ng Lucena City Risk Reduction and Management Office sa Dumaca River at Iam River, ang dalawang malalaking ilog na posibleng pagmula ng pagbaha sa mga low-lying areas dito sa Lucena City. Wala pa tayo nakukuhang ulat hinggil kung may mga nailikas na mga residente sa iba't ibang lugar. Abala rin ang lokal na pamahalaan ng Quezon Province para sa karagdagang relief goods sakaling kulangin ang inihanda ng munisipalidad at syudad. Gayon din ang mga nakahandang relief packs ng probinsya sa mga satellite areas sa buong lalawigan. June, kanina ay naitala ang ilang pagbaha dito nga sa bayan ng San Francisco, Quezon, kung saan umabot ng hanggang tuhod ang baha o tubig baha dito sa Barangay Poblasyon at Barangay 2. Ito yung bayan sa extreme southern portion ng Quezon. Sa ngayon mismo medyo nararamdaman na natin yung malakas na hampas ng hangin, although hindi pa naman malakas ang mga pag-ulan dito sa Lucena City, June. Bet, may naroon na bang nakataas na wind signal sa inyong probinsya? Kanina pang umaga ay nakataas na sa wind signal number 1 ang buong lalawigan. At kanina nga sabi ng gobernador ng Quezon na si Governor Helen Tan, kung sakali na mabago ang takbo ng bagyo at medyo bumaba, binabantayan nila itong Mauban area, kabilang yung Pulillo Group of Island at gayon din itong Infanta, Real at General Nakar. Bagamat may mga instruction na ginawa ang lokal na pamahalaan at mga pangunang ayuda na ipinarating mula sa pamahalaang lokal, ay patuloy nilang minomonitor ito ngayon na sana ay hindi makaranas ng anumang insidente sa lugar. June. Yung mga lugar na sinabi mo, yung Mauban, General Nakar, ano bang possibility mangyayari doon? Kasi yung Pulillo Islands, alam natin, isla yun. Yung ilang lugar na yun, bakit gano'n, Japet? June, ito ang Mauban, coastal municipality ito. Ito yung malapit talaga sa malalaking alon na nakakaranas tayo. Ito namang Infanta, Real, General Nakar, kasi ang Quezon Province ay medyo mahaba ang kanyang sa mapa. Ito yung lampas na ng Laguna, ito'y going na malapit sa Manila. Kaya itong Infanta, Real, General Nakar, malimit na nakararanas sila ng malalakas na mga pag-ulan. Kumbaga nga, sabi nga nung iba, sanay na yung mga tao dito makaranas ng mga malakas na pag-ulan, pagbaha, na hindi karaniwan kumpara sa ibang mga lugar. Kaya ito yung kanilang patuloy na binabantayan. At kanina nga, sabi din ng PDRRMO, kumbaga nakatemplate na yung kanilang kinakailangan gawin, paghahanda, preemptive evacuation, mga preparation ng goods, mga relief operation, at yung mga rescue teams ay nakalagay na rin dyan sa mga nasabing lugar upang maiwasan nga o agad na makaresponde at makaayuda sa posibleng maapektuhan ng bagyong Christine. June. Maraming salamat, Japet Cablaida, nag-uulat ng live mula sa Lucena City. Bersahang inilikas at dinala na sa mga evacuation center ang ilang mga residente sa probinsya ng Albay, bunsod ng mga pagbaha at banta ng lahar flow mula sa Bulkang Mayon. Ito ay dahil sa walang tigil na mga pag-ulan na nararanasan sa probinsya na dulot ng Bagyong Christine. Samantala, ilang mga lugar rin sa Camarines Sur ang binaha dahil sa walang humpay na mga pag-ulan. Mula sa Naga City, Camarines Sur, ito ang balita ni Ryan Salatandol, live.
Magandang gabi, Ryan. Una, ano ba ang sitwasyon ngayon dyan sa Camarines Sur? Yes, Jun, magandang gabi. Mula nga kahapon ng alas 5 hanggang ngayon, Jun, ay walang tigil ang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan dito sa buong probinsya ng Camarines Sur. Ngayon nga, Jun, ay nakakaranas tayo ng malakas na pag-ulan dito na may kasamang hangin dito sa ating kinatatayuan ngayon. At ang maraming ini-evacuate ngayon dito sa ating likuran at sa iba't ibang mga lugar dito sa probinsya para madala sa mga evacuation centers kung saan dapat silang mamalagi. Ipinag-utos na ni Governor Luigi Villaferte ang mandatory evacuation sa mga bayan sa probinsya ng Camarines Sur. Kanina nga ay sinimula na ang paglikas sa mga residente sa Cadlan-Pili, Camarines Sur at ang mga karatig nitong barangay dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig. Sa Minalabak naman, abot na hanggang baywang ang tubig baha. Kaya naman para maitawid ang mga motorsiklo, kinakailangan nila itong buhatin. May mga kalsada na rin dito sa Camarines Sur na hindi madaanan ng mga light vehicles. Kagaya na lamang sa Rinconada area at ilan pang mga lugar. Maging ang Lone City ng Naga City ay nalubog na rin sa baha at nahihirapan na ang mga motorista sa pagpasok at paglabas sa ilang mga lugar sa nasabing syudad. Nagpatay na rin ng supply ng kuryente ang Camarines Sur Electric Cooperative o Casoreco sa ilang mga lugar dahil inabot na ang mga outlet ng kuryente sa mga household. Samantala, tuloy-tuloy na ang pagsasagawa ng pagpapalikas sa mga residenteng apektado ng pagbaha dahil sa bagyo. Kaninang alas 10 ng umaga, nagsimula na ang pagpalikas ng lokal na pamahalaan ng Ubilyar, Albay. Lumubog kasi sa tubig baha ang ilang mga bahay na nakatayo sa low-lying areas sa Bonbon, Libon, Albay. Makikita sa video na ibinahagi ni Don Declaro Suela Jr. ang pagragasa ng tubig baha sa kalsada habang abot hanggang bubong ang bahay ng tubig baha sa Sitio Mapili, Barangay Pantao sa bayan pa rin ng Libon. Sa Ginubatan, Albay, nagsimula na rin ang pagpapalikas ng mga residente ang lokal na pamahalaan. Kanina nakapag-dialogo na si Acting Governor Glenda Ong Bongcao sa Albay Public Safety and Emergency Office para sa implementasyon ng proactive measure na maaaring gawin sa lokal na pamahalaan para sa mga apektadong residente. Kasunod nito, agad na isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Albay. Ngayon, nasa state of calamity na ang probinsya, mas mapapabilis nito ang pag-mobilize ng mga local resources ng mga apektadong bayan at lungsod, gayon din ng pamahalaang lokal ng Albay para sa evacuation at camp management ng mga pamilyang naapektuhan na ng bagyo. June, ngayon dito sa likod namin, ito yung barangay Triangulo dito sa Naga City. Ibang-iba ito sa mga senaryo na nakikita natin na ang mga local government unit or ang disaster PDRRMC ang kumukuha sa mga residente. Ngayon nakikita namin, June, na yung mga residente mismo ang kusang lumalabas dito sa barangay na ito nang basa yung kanilang buong katawan. Dahil ayon sa kanila, ang tubig ba sa loob ng Barangay Triangulo ay hanggang dibdib na. Kaya kusa silang pumupunta ngayon dito sa aming harapan sa JCM Robredo Coliseum kung saan ito nga ang designated evacuation center ng Naga City ngayong gabi din. Ibig bang sabihin din sa Naga City, mga ilang barangay o gaano kalawak yung naapektuhan ng tubig baha dyan? June, kanina sa paglilibot nga namin, nadaanan namin yung mula doon sa pagpasok ng Naga City, pagpasok ng area ng Magsaysay hanggang dito sa buong sentro ng Naga City ay puno na ng tubig, baha at kung hindi hanggang tuhod ang baha ay nahihirapan na din ang ating mga kababayan na lumabas, lalo na yung may mga light vehicles na dala, nahihirapan na silang lumabas at pumasok dito sa lungsod ng Naga City. Ano ang payo sa inyo dyan ng authorities, Ryan? Kasi sa buong magdamag, mas makararanas pa ba kayo dyan ng malalakas na pagulan, Ryan? Yes, doon inaasahan nga ng lokal na pamahalaan ng Camarines Sur na tuloy-tuloy
ang mararanasang pag-ulan ngayong gabi hanggang bukas. Kaya naman ngayon ay puspusan talaga yung pagsasagawa ng evacuation sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga nasa low-lying areas at mga landslide-prone areas. Talagang kinukuha na ng lokal na pamahalaan dahil doon sa pangamba nila na mas lalong tumaas yung tubig dito sa magdamag na pag-ulan na inaasahan din. Ingatan kayo ng Panginoon dyan, Ryan. Maraming salamat. Ryan Salatandol, nag-uulat ng live mula sa Naga City, Camarines Sur. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid ng ating global correspondent na si Nerissa Dando. Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Nagsimula ng hukayin ng Japan Ministry of Transport ang taxiway sa Miyazaki Airport matapos madiskubre ang isang vintage bomb kamakailan. Kaugnay nito, nagbigay ng babala ang Japan Airlines at All Nippon Airways na maaaring kansilahin ang ilang flight na nakatakdang umalis sa araw ng Linggo dahil sa isinasagawang excavation. Natuklasan ng mga otoridad ang bomba matapos ang magnetic survey na isinagawa noong Miyerkules at Huwebes. Sa mga nakaraang taon, natuklasan din ang dalawang hindi sumabog na bomba ng Estados Unidos sa dating base ng Imperial Japanese Navy. Tinuligsa at kinuwestiyon ngayon ang pagbibigay ni Elon Musk ng $1 million sa mga botante mula sa swing states ng Estados Unidos kapalit ng paglagda sa kanyang petisyon bago ang eleksyon sa November 5. Layunin ng petisyon na sumusuporta kay Donald Trump na isulong ang karapatan sa malayang pagpapahayag at pag-aari ng armas. Ayon sa ilan, posibleng labag sa batas ang ginagawa ng ex-owner. Bagamat may mga nagsasabing may butas sa batas na maaaring gamitin ni Musk, nananatiling legally problematic ito para sa iba. Sa kabila ng batikos, ipinagpatuloy ni Musk ang alok sa gitna ng pagtutol ng Democratic Party. Hiniling ng South Korea ang agarang pag-alis ng North Korean troops mula Russia matapos malaman na nasa 1,500 sundalo na ang dumating doon, ayon sa kanilang intelligence agency. Ipinatawag nila ang Russian ambassador upang ipahayag ang pagtutol at nagbabala na gagamit sila ng anumang hakbang upang tumugon sa sitwasyon. Inihayag ni Kim Hong-kyun, Vice Foreign Minister ng South Korea, na ang pagtutulungan ng Russia at North Korea ay labag sa mga pandaigdigang interes. Sinabi rin niya na posibleng magpalala ito sa tensyon sa rehiyon. Bagamat hindi kinumpirma ng Russia ang mga aligasyon, iginiit nilang ang kanilang kooperasyon ay sumusunod sa pandaigdigang batas. Patuloy naman ang South Korea sa paghimok sa mga kaalyado tulad ng NATO, Japan at Estados Unidos na tumugon sa military relations ng Russia at North Korea. Nagdesisyon ang pamahalaan ng United Kingdom na palayain ang 1,100 bilanggo ng mas maaga. Ito'y bilang tugon sa lumalalang siksikan sa mga kulungan sa England at Wales. Ang mga bilanggo mula sa open prisons na may hatol na higit sa 5 taon maliban sa mga nasangkot sa karumaldumal na krimen tulad ng pagpatay at terorismo. Ang hakbang ay bahagi ng programa na nagsimula noong Setyembre at inaasahang magbibigay ng 5,000 at 500 dagdag na pwesto sa mga kulungan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Nagoya, Japan, ako si Nerissa Dando. Magandang gabi. May mga plano na rin ang Department of the Interior and Local Government para sa reforma ng Philippine National Police. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, naipresenta na niya ang ilan dito kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Positibo naman anya ang pagtanggap ng Pangulo sa kanyang mga suhestyon. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We're working together with the UP College of Public Administration para makuha ng kompletong detalye kung paano namin ma-reform. Lalo na yung structure
Kasi very top-heavy ang PNP ngayon. I think we have 133 generals. Parang gusto ko i-whittle down to 25. Bawasan ang PNP generals. Isa ito sa plano ni Department of the Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, mula sa kasalukuyang 133, nais niyang gawin na lang 25 ang mga general ng Philippine National Police. There are a lot of generals now without commands. Meron tayong APC, Area Police Command, na wala naman tao sa ilalim nila, di ba? So, marami tayong mga lugar na redundancies na kailangan i-trim down. It's a 32-year-old law na kailangan bisitahin ulit. Nilinaw naman ang kalihim na bagamat prioridad, dadaan pa ito sa masusing pag-aaral at nangangailangan pa ng pag-amyenda sa batas. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang PNP sa isyong ito. Ngunit una nang hinikayat ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ang mga mambabatas na amyendahan ang Republic Act 6975 o ang batas na nagtatag ng PNP. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinayagan na ng mga kaukulang korte ang pagdalo ni Apollo Kibuloy sa pagdinig ng Senado bukas, October 23. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ni Senador Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kaugnay ito ng pag-abuso at iba pang issue na kinasasangkutan ng religious leader. Unang naglabas ng kautusan ng Pasig City Regional Trial Court kung saan pinapayagan nito si Kibuloy at ang 5 pang co-accused nito na dumalo sa pagdinig. Sinugundahan naman ito ng Quezon City Regional Trial Court kung saan mayroong ring nakasampang kaso ang religious leader. Mapapanood din ang pagdinig ng Senado kay Apollo Kibuloy sa live stream ng UNTV News and Rescue alas 10 ng umaga bukas. Nadagdagan pa ang mga lugar na isinailalim sa Signal Number 2 dahil sa Bagyong Christine habang binabagtasan silang ang bahagi ng karagatang sakop ng Bicol Region. Pakinggan natin ang latest weather forecast mula kay Chris Perez ng Pag-asa. Magandang araw po sa kanilang lahat. So para po sa kaalaman nila, every 6 hours po ay nagpapalabas tayo ng update, yung tinatawag nating Tropical Cyclone Bulletin. Hinggil nga sa tropical storm na si Christine or Trami ang international name. At ito po ang nilalaman nating latest weather bulletin. So makikita natin sa satellite image animation ng sentro ng bagyong si Christine ay offshore pa. Nasa karagatan pa po. Pero pansinin natin yung malawak na kaulapan na lalong-lalo na dito nga sa west semicircle na tinatawag natin ito. Nasa ilang bahagi ng ating bansa, particular na sa mga lalawigan, sa eastern section ng Luzon, ng Visayas at ilang bahagi ng northeastern part ng Mindanao. Kaninang alas 4, ang sentro ng bagyong si Christine ay tinatayang nasa layong 390 kilometers ang layo silangan ng Daet, Camarines Norte. Tropical storm category, lakas ng hangin, umabot hanggang 75 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso ng hangin, abot naman hanggang 90 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos sa direksyong west-northwestward naman sa bilis na 15 kilometers per hour. At bagamat malayo pa yung sentro nito, mayroon na po tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi nga ng ating bansa. Sa ngayon, wind signal number 2 nakataas po dito sa mga areas na naka-highlight ng yellow sa lalawigan ng Catanduanes, sa eastern portion ng Camarines Norte at Camarines Sur, sa eastern portion ng Albay ng Sorsogon, sa northeastern portion ng Northern Samar at dito sa northern portion ng Eastern Samar. So ito pong mga lugar na ito makakaranas ng masungit na panahon. Maalon hanggang sa napakaalong karagatan. Pag sinabi nating masungit na panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha, lalong-lalo na sa low-lying areas, pagguho ng lupa sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nag-uulan sa mga nabanggit nating lugar. At the same time, yung mga bahaging karagatan, maalon hanggang sa napakalon, bukod pa sa malalakas na hangin na pwedeng makapagpatumba ng iba't ibang uri ng halaman, makasira ng mga ilang istruktura, lalong-lalo na yung mga bahay na gawa sa mga magagaan na bagay, yung mga nipa at sa mga kanayunan ay maaring masira po dala ng malakas na hangin at dulot nga ng bagyong si Christine. Samantala,
Yung mga lugar na naka-highlight ng light blue, warning signal number 1 naman po ang nakataas. Dito sa may bandang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, sa Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan kasama nga yung Babuyan Island, dito rin sa lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Nueva Ecija at Tarlac. Warning signal number 1 din sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, dito sa Metro Manila, ganun din sa Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, sa Quezon kasama nga ang Pulilo Island, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro, sa Masbate kasama ang Ticao Island at Burias Island, Marinduque, Romblon. So meron din tayong warning signal number 1 sa natitirang bahagi ng Camarines Norte, natitirang bahagi ng Camarines Sur, natitirang bahagi ng Albay at ng Sorsogon, dito nga sa natitirang bahagi ng Eastern Samar at ng Northern Samar, sa lalawigan ng Samar, sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte kasamang Siargao, Bukas Grande Group. Yung mga lugar naman na may warning signal number 1, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin na may katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan. So maaaring madagdagan pa yung mga lugar na may warning signal number 2 habang papalapit po ang bagyong si Christine sa ating bansa. Kaya tayo po dito sa Pag-asa, every 6 hours ay magpapalabas ng latest update hinggil nga sa bagyong si Christine. So ano nga ba inaasahan natin? Yung mga paulan na dala ni Christine, inaasahan natin na pwedeng maranasan intense to torrential rains or more than 200 millimeters of rains ngayong araw sa lalawigan ng Catanduanes, sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Samantala, heavy to intense rains naman, Masbate, Samar, Eastern Samar, Isabela at Quezon. Habang moderate to heavy rains naman ngayong araw, natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ganoon din sa Cordillera Administrative Region, sa Aurora, sa Nueva Ecija, sa Romblon, sa Marinduque at sa natitirang bahagi ng Visayas. Hindi naging hadlang ang sama ng panahon upang magpatuloy sa pagsasanay ang mga tropa ng pamahalaan para ipagtanggol ang bansa sa mga dayuhang mananakop. Sa gitna ng pagbugso ng hangin at malakas na ulan, idinaos pa rin ang literal live fire exercises sa Ilocos Norte. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Is it a tropical depression? Storm na yata. No? So nakita ninyo yung weather. But still, we tried to pursue this part of the exercise just for us to also see na talagang come hell or high water, we can perform. Sa kabila ng sama ng panahon dulot ng bagyong Christine, itinuloy pa rin ngayong araw ang literal live fire exercises sa Ilocos Norte. Ang senaryo, may dayo ang sasakyang pangdagat na nais dumaong para sakupin ng bansa, kaya bilang last line of defense sa dagat para hindi umabot sa pampang ang mga kalaban, didepensa ang Philippine Marines gamit ang kanilang mga assets. The drill is to prevent this inward vessel to be within our territory. Kaya your Marines, your armed forces responded by preparing the guns, and when it was confirmed that indeed it is an aggressive vessel, we fired them. Ginamit ang dalawang 105mm howitzer ng Philippine Marines na kayang abutin ang target sa layong 11 nautical miles o halos nasa 12 nautical territorial waters at dalawang fire support vehicle na mounted ng 90mm. Matagumpay ang pagsasanay sa kabila ng bahagyang pagkaantala dahil nakaranas ng pabugso-bugsong hangin at malakas na pag-ulan. Well, that is expected sa inyong mga Marines. You establish us for that purpose, to defend the homeland. Okay, so while there is no crisis yet, and we hope there will be no crisis, we have to prepare. We have to be ready for any eventuality. So when we say preparedness and readiness, we do these drills and exercises. Naging bahagi naman ng mga foreign counterparts ng Philippine Marines bilang observer sa nasabing pagsasanay. Ipinasubok din sa mga sibilyan gaya ng mga reservists at mga media kung paano paputukin itong 105mm howitzer. Well, for you to try it. This is how your Marines do these things. Na with a little bit of training, you can do it, or probably you can join our reservists.
Nitong araw ng Linggo, October 20, isinagawa din dito sa Fort Marine Makusog Brigade kasama ang United States Marine Corps at Japan Groups of Defense Force ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Exercise bilang paghahanda at pagtugon sa sakuna. Binigyang diin sa pagsasanay ang kahalagahan ng kolaborasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng PNP, PCG, BFP, DRRMO at AFP Reservists, gayon din ang pakikipagtulungan ng maraming bansa sa pagtugon sa mga sakuna. Sumasalamin ito sa matibay na samahan ng Pilipinas, Estados Unidos at Japan. Being together and do these things is indeed a plus factor. Sabi nga, they would not or we could not do it alone, but together within us, your military and your other government agencies plus our allied forces, maganda yung naging outcome. Kasama sa mga bansa na lumahok sa Kamandag exercise ngayong taon ang United States, Japan, Republic of Korea, United Kingdom at Australia. Ang France, Thailand at Indonesia naman nagpadala ng observer. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inatasan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Masbate ang lahat ng lokal na pamahalaan na magsagawa na ng forced evacuation sa kanilang nasasakupan. Mula sa Masbate, ito ang balita ni Jerry Galicia live. Jerry, ano ang mga lugar na may mga naitatalang evacuees? Yes, Monica, sa ngayon nga ay itong mga bayan ng Aroroy, Baleno, Batuan sa Isla ng Ticao, Esperanza, Masbate City, Palanas at POV Corpus ang mga evacuee sa ngayong oras na ito. At ngayon nakakaranas tayo ng medyo malakas na pagbugso ng ulan at hangin, partikular dito sa syudad ng Masbate. Inatasan na ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Masbate ang lahat ng local na DRRM na magsagawa ng forced evacuation sa mga residenteng nasa low-lying areas. Ayon kay PDRRMO Officer Dr. Adonis Dilaw, huwag na paabutin ng dilim ang pagsagawa ng forced evacuations dahil sa lubhang mapanganib na panahon. May mga rivers na rin na nag-swell, so nag-advise na rin kami sa mga DRRMOs na for those settlement areas na adjacent to river and coastal to evacuate na. Monica, nasa 200 pamilya na mula sa 15 barangay ang nanatili ngayon sa mga tinalagang evacuation center. Ayon pa kay Dr. Dilaw, halos lahat ng 20 munisipalidad at isang syudad ay nakaranas ng pagbaha dahil sa walang humpay na pagpulan dala ng bagyong Christina. Sa Barangay Syndicate sa bayan ng Aroroy, halos lubog na tubig baha ang mga bahay doon. Sa Barangay Usab, hindi pa rin humuhupa ang tubig baha sa may kalsada. Kaninang umaga, halos hanggang baywang ang tubig baha na halos hindi na madaanan na mga motorista na pupunta sa bayan ng Aroroy, Milagros, Balud, Baleno at Mandaon. Bagay naman humupa ang tubig baha nitong bandang hapon pero hindi pa rin makadaan ang mga light vehicles. Gumawa naman ng alternative route ang Department of Public Works and Highways na naglagay ng mga bakal at kahoy para makadaan ang mga motorsiklo, tricycle at maliliit na kotse. Inatasan naman ng Philippine Ports Authority ang mga shipping lines na ilagay sa shelter o iligtas na lugar ang mga sasakyan pandagat na nasa Masbate City Port. Ito'y busod ng malakas na bugso ng hangin at ulan na dala ng bagyong Christina na posibleng masira kung lalakas ang hampas ng alon sa dalampasigan. Samantala, Monica, nagsagawa na rin ng evacuation effort ang mga Kawanyan Disaster Risk Reduction Office sa Barangay Kumadkad sa bayan ng Castilla sa Sorsogon. Makikita sa larang pinos ng DRRMO Castilla, nilusong ang hanggang baywang na baha upang maalis ang mga residente sa kanilang mga bahay na inabutan ng pagtaas ng tubig. Ang batang ito naman hindi nakaligtaan na dalhin ang kanyang alagang aso
sa naranasang baha sa kanilang lugar sa Sorsogon. Mahaba na rin ang pila ng mga sasakyan sa labas ng Matnog Port. Busod na suspindido ang biyahe ng lahat ng sasakyan pandagat doon. Monica, sa ngayon nga ay nagbalik na ang supply ng kuryente dito sa Barangay Nursery sa siyudad ng Masbate. Pero karamihan dito sa mainland Masbate ay wala pa ring supply ng kuryente. Yan ang balita, balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jerry Galicia, live mula sa Masbate City. Napilitang anihin ng mga magsasaka sa Ilocos Norte ang kanilang mga tanim na palay dahil sa banta ng Bagyong Christine. Inilagay na rin sa red alert status ang Ilocos Region. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Magandang gabi, Ryan. May mga lugar na ba dyan sa Ilocos Norte ang apektado ng bagyo? Magandang gabi rin, June. Kaninang umaga, nandun kami sa bayan ng Burgos kung saan nakaranas ng mga o ng manakanakang mga pag-ulan at kung minsan ay mayroong hangin. At pagdating namin dito kaninang hapon sa Lawag City ay normal naman ang sitwasyon dito. At ganun din doon sa dinaanan namin sa bayan ng Makara. At wala pang nararanasang mga pag-ulan hanggang sa ngayon. Alanganin pa ang gulang ng palay ni Mang Marlu pagsasaka sa Bakara, Ilocos Norte. Pero napilitan itong i-force harvest na ngayong hapon. Natatakot kasi siya na wala nang tuluyang mapakinabangan sa kanyang 1 hektaryang palayan kung madadatnan ng Bagyong Christine. Aniya, dahil kulang pa sa gulang ang kanyang palay, maibebenta lang ito ng 14 pesos kada kilo. Malayo ito sa 22 pesos per kilo kung nasa tamang gulang sana ang kanyang palay. Pero mainam na daw ito kaysa wala siyang tuluyang mapakinabangan. Bakit sinaharvest na? Parating na yung bagyo, sir. Para makinabangan pa, sir. Hindi pa sila nakakabawi sa pananalasa ng Bagyong Julian kung saan dumapa ang kanyang palay sa isang bahagi ng sakahan. Pero naranasan nyo na dinatnan kayo ng bagyo, wala kayo na panikinabangan? Naranasan mi, sir, kasi yung bagyong yung Julian, hindi pa naani yung palay namin doon na banda, sir, kasi nakadapa. Hindi may makuha na yung sir. Butil niya. Nakadapa. Wala na kayo nakuha? Wala, sir. Kahit nung puhunan, wala? Wala, sir. Nandyan pa, sir. Pero alanganin pa rin ito kung makakabawi o mababawi pa man niya ang kanyang ginastos sa 4 na buwanga pagpapalaki at pag-aalaga sa kanyang palay. Ilan pa sa ating mga kababayang magsasaka na nadatnan naming ginagapas na ng mano-mano ang kanilang palay para maisalba sa posibleng pananalasa ng paparating na Bagyong Christine. Ngayong hapon, June, ay itinaas na sa red alert status ang Emergency Operations Center at Charlie naman ang Emergency Preparedness Response Protocol sa Region 1. Ibig sabihin ay mataas na ang banta kaya kailangang paigtingin ng monitoring, koordinasyon, reporting at pagtugon sa mga pangangailangan. Kaya naman pinapayuhan ng OCD1 ang publiko na mag-ingat at maging maalerto at maghanda sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa lugar na mga may banta ng panganib. At bukas ng umaga ay magkakaroon ng press conference dito sa Region 1 at kung saan ilalatag ng OCD ang kanilang ginagawang preparasyon. At yan muna ang latest mula dito sa Lawag, Ilocos Norte. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagkansela na ng domestic flights sa Region 2 ang isang airline company dahil sa Bagyong Christine. Nakahanda naman ang nasa mahigit 70 million na halaga ng relief goods ng Department of Social Welfare and Development Region 2 para sa mga posibleng mga ilangan dahil sa epekto ng bagyo. Ito ang balita ni Grace Doctolero, live. Magandang gabi, Grace. Kumusta ba ang ating mga kababayan dyan sa norte, lalo na yung sa mga lugar na may banta ng pagguho ng lupa?
Yes, June, sa Isabela Province ay nakaranas sila ng mga pag-ambon kaninang alauna ng hapon, pero dito sa Cordillera Administrative Region ay hindi pa natin nararamdaman ang bagyong Christine. Kaya naman sa ngayon ay naghahanda pa rin ang ating lokal na pamahalaan, lalo na dito sa Baguio City sa epekto ng bagyong Christine. Pansamantalang kinansila ng Cebu Pacific Airlines ang mga domestic flights sa bansa bunsod ng bagyong Christine simula ngayong araw ng Martes, October 22 hanggang October 24, 2024, kung saan kasama dito ang mga biyahe pauwi at papunta sa Region 2 o Cagayan Valley Region. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Region 2 na nakahanda ang mga relief goods at non-food items na maaaring ipamahagi sa mga residenteng posibleng maapektuhan ng pananalasa ng bagyong Christine sa rehiyon. Sa kasalukuyan, kabuang 164.1 million ang halaga ng stockpiles at standby funds. Mayroon ang kagawaran kung saan 3 million dito ay nakaantabay na pondo at 78.2 million naman ang halaga ng family food packs, habang 82.6 million naman ang non-food items. Nananatili namang nakaalerto ang Quick Response Team ng DSWD at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local government unit na maapektuhan upang mabigyan ng relief assistance. Tuloy-tuloy din ang isinasagawang repacking ng family food packs ng lokal na pamahalaan ng Gonzaga, Cagayan bilang paghahanda sa mga posibleng maapektuhan ng bagyong Christine. Sa ngayon, ang bayan ng Gonzaga ay nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 at nakararanas na ng maulap na kalangitan at katamtamang bugso ng hangin dahil sa bagyo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nakataas na sa red alert status ang kanilang operasyon at patuloy ang kanilang monitoring sa nasasakupang lugar, katuwang ang Barangay DRRM Council. Sa Cordillera Administrative Region naman, nasa 774 na mga barangay sa rehiyon ang mayroong banta ng pagguho ng lupa o pagbaha. Sa taya ng MGB Cordillera, posibleng makaranas ng 351 hanggang 1,154 millimeters na rain accumulation ang ilang parte ng Apayao at Benguet sa loob ng 3 araw, habang 301 hanggang 350 naman ang mga nalalabing mga probinsya. Samantala, nakararanas ng mapag-ulan at malakas na bugso ng hangin ang ilang lugar sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Una na ring nag-abiso si Ilocos Norte Governor Mateo Marcos Manutok sa mga alkalde sa probinsya na activation ng resiliency teams, paghahanda ng relief goods at supplies mobilization at checking ng mga kinakailangang resources at maging ang paglilinis ng mga daanan ng tubig o waterways. Sa Ilocos Sur, dineploy na rin ng Coast Guard Station Ilocos Sur o CGSIS ang kanilang mga substations at mobile teams bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyo. As of 11 a.m. kanina, sinuspindi na din ng CGSIS ang paglalayag ng anumang sasakyang pandagat, papasok at palabas sa mga karagatang apektado ng bagyo sa lugar. Sa tala ng Pag-asa, inaasahang maglandfall ang bagyong Christine sa probinsya ng Ilocos bukas ng umaga, habang mararanasan naman ang peak o pagbayo nito sa araw ng Huwebes. June, dito sa Baguio City at sa La Trinidad at Itogon, Benguet ay kanina ay nagkansela na rin sila ng klase sa mga paaralan. Yan muna ang balita. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Grace Dr. Lero. Narito na po ang ating mga kausi ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shoutout kina Jennifer Alamo, Tony Esico at Ann McQuaid. Ganoon din kina Simeon Baharo, Jomar Yutiga at Juvie Mariaga. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 27:1 na nagsasabi, "Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan sapagkat hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw." At
yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.